someday in heaven, tingala kita natin sa kagsang may reward din dito sa Israel. Kaya, sa sige nga, God gave him the Lord in the book of Daniel, chapter 4, verses 28 to 30. Kaya ka naman kapamalan itong si Purong Suminoon. Kaya, basahan ko lang din kaya kung ara sa inyo mga Bible, book of Daniel, chapter 4, verses 28 to 30. Ang Purong Suminoon na kapamalan all this came upon the king of Nebuchadnezzar. And at the end of 12 months, he walked in the palace of the kingdom of Babylon. The king spake and said, "It is not this great Babylon that I have built for the house of the kingdom by the might of my power and for the honor of my majesty." By pang Sino na pamayaw kasi sa nagsasabang ng pamamilip na let's pray. Father in heaven, Lord, palapit ako sa inyo paman sa sarili na makalimutin ko sa inyo. Sa pagpapakit sa inyong pulong, by Panginoon ng Chinhanin mo, ang pangitinig ko na sa ikaw palang magiging. By Lord, na lahat sa kaalam sa akin, kamita ko sa ikaw na sa inyo. Kapag Panginoon, ang mo man sa kanakan, agi man sa pagsusuon magagad na willing ma-review, willing ma-encourage magagad sa inyo. Tugin ko sa inyo tanan kasalamatan in Jesus' name. Amen. Now, the topic that we have since ngayon nga aga, kitaytolan ko ini, pride leads to destruction, humility is pure to restoration. Ang nang taytolan ko sa ngayon nga aga. Now, ihatag ko ang gamay na background sa book order na maintindihan natin ini. Ang author sa sila book of Daniel, amo si Daniel. Kada sulat ini sa iban pa mga Catholics dito sa may Babylon, kaging sulat niya man sa mga katauhan sa bukos man niya kalimutan. And then sulat ini approximately 535 BC before Christ. And then the situation sa author sa pagsulat ni si Daniel had been taken captive and deported to Babylon by the king of Nebuchadnezzar. Sa una, uso pa ang itinatawag pala sakop sa mga ibang mga kungsod. Ang mga sunduna ang ginaubra nila. Tungkol na rin si king of Nebuchadnezzar is kumbaga tama sila pag-on ang Babylon sa una. Ang mga taga-Israel din, nabihag nila and even nadala dito si Daniel. Kaya dito si Daniel, so may government ni King Nebuchadnezzar dito sa Babylon, he served in the government for about 60 years during sa pag-reign ni King Nebuchadnezzar, ni Belshazzar, ni Darius, ni Cyrus. And then what is the purpose ng sini pala nga book? Ang purpose ng sini nga book is to give sa ginatawag historical account of the faithful Jews who lived in captivity and sa pagpakita naman on how God is in control in heaven and earth. Kaya hindi na storya ni King Nebuchadnezzar, makaansaling kita pala kung nagtawag mo sa mga movie or pamilyar mo sa storya sa movie lang na Beauty and the Beast, something na hari din sumpa siya. No? Something amon sa niyang kabungan sa storya. But here, hindi ko na literal na binsumpa at ini si King Nebuchadnezzar, kundi naabuman niya ang na-experience sa iya ba ng kabuhi tungod sa disiplina din sa Ginoo sa iya. In verse 28 to 30 dire, makita natin ang bugal or life ni King Nebuchadnezzar. Kaya in Daniel chapter 4, is sumpunod ini isang istorya sa tatlo ka mag-abyan na si Shadrach, Meshach, and Abednego. No? Kaga dito pakita man ang kabulong sa Ginoo sa tatlo dito mag-abyan. Kaya ang chapter 4, naghatag din sa ginatawag pansariling talabuhay para sa isang hari. Nga mo si King Nebuchadnezzar. Kasi si King Nebuchadnezzar, nag-admit man siya sa iya ginatawag pride, sa iya bugal, ang iya ginatawag misleading behavior, kaya nagtungod ka ng disiplina sa Ginoo na abuman niya ang verse na natabo sa iya pag-wait, naghatag man siya sa ginatawag
Israel para sa iyang ginatawag recovery. Kaginita po niya, naghatag sa ginatawag dako ng pagpahanundong sa aton. Na ano ba lang matabo sa isa ka anak sa Diyos o isa alagad sa Diyos kung siya magpabugal or kuhaon niya ang ginatawag glory na supposed to be na iya lang din sa Ginoo. Kasi ang even ang Proverbs 16 verse 18 naghambal that pride goeth before destruction. No? Kasi kasi kita kabuhi hindi mo pagsasabi is a big reminders for us na kung araw kita sa ginatawag tugtog sa pagpamaayo o ginapagugana kayo sa Diyos, we must learn na magtambol sa ating kaugalingon sa kubangan din sa Ginoo. Now here, ang meaning sa pride means the practice of talking about oneself too much. Harap lang sa kadaman, imo lang paggalingan, kinalipak ni mo. No? Amo lang yan ginatawag na bugal. Sometimes may mga bugal sa kabuhi isang tao na wala siya kapalo na nagpapabugal na siya galit. Like, kakay na sini. In order na malipak niya niya pagalingan, kinahanglan niya na i-push ang isa palalo. No? Kinahanglan niya nga maging maayos siya sa mata sa iban. Ang ginaubra niya, bukod niyang isa. No? Para siya lang ang magbuwak na maayo. Ang muna niya galit ang bugal. Na sometimes ginag-reflex ang tao na wala siya kabalong na nagpapabugal na siya galit. So, ang dako mga reminders for sa ako, isang ang ginapamalanungan ko ang bako delikado man galit. Kung kita ang mga kanakan sa Diyos, we are seeking the applause of man. Nagpangita kita isang pagpalakpak sa tao in order na manamian sila sa aton. Kung wala na kita nagpangita na mag-glorify, magmadayaw naman ang Ginoo sa aton ng kabuhi. Even sa paghimo sa bulotan sa Diyos, even sa paghimo sa ministry sa Ginoo, nga ay Ginoo binigay para nga ang tao namin ang iibig sa aton. That is danger para sa aton tagsa-tagsa. No, kagire, ang proposisyon natin sa sinigin nga aga, tagsa ka kung dapat din maghalo or mangin aware na hindi magtubo ang bugal sa iya din nga kaugalingon. Kagire nga story is narrative story in Bukanisar. Kaya ang mga verses na hindi ko lang pagpasahang pinama ay nilagugay. I-summarize ko lang in order na mas maintindihan natin kung ano ang nagkakatabot diri. No? Kaya in Daniel chapter 4, diri gamit sa Ginoo naman ang dream or damgo. Kaya ang damgo nga ginagamit sa Diyos is naghahatag sa ginatawag important message sa isang hari ng si King Nebuchadnezzar. Kung balikan naman mo in the book of Daniel chapter 2, dira ang una sa damgo ni King Nebuchadnezzar. Dira ang una niya na damgo. Kasi in chapter 4, diri na ang iya na second dream. Sa iya na second dream, grabe ang iya ginatawag na kahadlok. Grabe ang iya na kahadlok. That's why nagpatawag siya sa mga sa time nila, mga magditiro, amo na nila ng time or mga manubabaylan, amo na nila ginapanawag sa muna in order na interpret ang ininadampo ni King Nebuchadnezzar kay grabe ang iya nga nakakulbak. Nagsasabog, pag sa muna ini, ang mga dampo sa muna ginagamit sa Diyos sa pag-communicate sa tao, kag may gusto ipalambot ang Diyos para sa tao. Isa sabog na ang dampo, di mo sa sabog, so di mo sa iba, kaglawan ka na lang sa sabog. Wala na effect ng dampo hindi sa sabog. That's why, nagpatawag siya sa mga natikero, mga kabaylan, in order na ma-interpret ang iyang ginatawag, na iyang ginatawag dampo. Kasi Nebuchadnezzar, in-islan niya ang arang ni Daniel kay guilty siya, which means ang belt niya is to protect his life, kag ang belt niya is nagpatuloy sa iyang favorite gods or sa Diyos niya kasi Marduk. Tapos sabihin, nagpamuna-muna si King Nebuchadnezzar na Diyos niya o ang spirit sa niya Diyos arang ni Daniel at amo na naghahatag sa kaalam ni Daniel sa pag-interpret sa niya dampo. But behind sila, may arang niya ang Diyos ng damahanan, Diyos ng matutuod, Diyos na naghahatag kaalam din kay Daniel, amo si ang aton niya na Ginoo. Dati in verse 5 to 18, hindi ko lang pagbasahan, i-summarize ko lang. In verse 5 to 18, dira ang sugit sa hari ang iya dampo kay Daniel.
or kakasaling ta content sa iya damgo, kaundan sa iya damgo. Ang unang sa iya damgo is may nakita siya sa iya damgo sa hari, isa ka mataas na kahoy sa tunga sa buta. Kag ina nga kahoy nagdako man nagdako, tugtog na nga nakalambot sa langit. Kag makit-an dinhi sa bugos nga nakalimutan. May anak siya matahong nga mga bunga, masarap mga kaon sa bugos ng kalimutan. May mga matahong siya nga dahon. Kag ina nga kahoy nagkakadako ang mga kasapatan sila nagapasimot sa anak nga haron wala o sa iya nga landong. Kag ang mga pispis nagapamugad sa sila nga kahoy. Kag sa damgo ni King Nebuchadnezzar, sa damgo niya, nakita niya isang anghel na nagpunsad halin niya sa langit. Kag ang anghel nagmandog na ubod ina ang kahoy. Nung ubod ang ina ang kahoy, ibilin ang tuod sa duta, ipatungkugan, kag paistar ang tuod sa mga damon. No? Kag ang mga bunga niya, pangwapon, ang mga matahong niya na dahon, pangwapon man, kag ang mga kasapatan na nagpasilong sa iya ng dog, is pahalindong din. Amo ko ang content or kundan sa damgo ni King Nebuchadnezzar. Kaya iya na damgo nag-speak sa iya na mata or nag-speak sa iya na matabok sa iya in the future. Amo na ang damgo ni King Nebuchadnezzar. Now, number one ang pagkatunan naton is the warning. The warning. Interpreting the king's second dream. Okay? Amo na ang una naton nga punto diri na makita natin nila in verse 19 to 28 ang warning na ginhatag ni Daniel sa iya. Diri natin makita na gin-interpret ni Daniel ang damgo sa hari. Nagbisan na si Daniel na ulungan niya sa damgo sa hari mo. Kay sa pag-explain niya, para din sa iya, hindi para sa iya ng mga tulad. Kagandalamihan ko lang ni Daniel sa iyang attitude, una maging sugid na sa hari, sa pag-interpret natin, sugid na yan, anay ang good news. Good news na yung sugid niya. No? Kumbaga, in-reflect na anay ang description, isang greatness of faith. Kumbaga, kinuha ang ato nga kahoy, ikaw ato, kag manginbantog ka sa bubos ng kalimutan. Amo nang pag-interpret ni Daniel sa iyang damgo. But, pagtapos ito nga nagsugid na ni Daniel ang among mga damgo ng hari, insugid na naman ang ginatawag bad news. Ano naman ang bad news? Ang bad news is sapagkat sa tree. Meaning that Nebuchadnezzar would be removed sa iya ginatawag possession, sa iya authority, sa iya ginatawag kingdom. Kumbaga, palayason dito sa iya ng kingdom. Ano naman ako kay King Nebuchadnezzar? Kumbaga, na-predict ni Daniel that King Nebuchadnezzar would live sa ginatawag mental illness for 7 years. Para ka na natungod sa iyong bugal, sa iyong kulimon, kasi kailangan sa tungkos, and then, para ka magkabukid siya sa ginatawag panguna-una kakaamay sa sapat. Grabe ang worst ng tabo sa kabukid sa sinilid na hari. And this vision was designed to be a part of God's revelation himself and his authority over King Nebuchadnezzar, who in pride had exalted himself above sa Ginoo. Among ginadali ang danger, mga pabugal ka na italay mo glory na pakalagya sa Ginoo. Ibalat na ito na ang bugal, wala na yung mananian ang Ginoo. Hindi na ito makita na grabe ang warning na ginhatag ni Daniel sa hari. Pero ano ang iyang gihapon? Wala man siya gihapon na mati because sa iyang pride sa iyang tagpusuon. Ang naging budlay mo ang bugal ari sa atong tagpusuon sa isang anak sa tao. Hindi na kita magano mamati sa tao na nagalaygay sa atong, naghatag warning sa atong. Kung ginapairan natin ang bugal sa atong tagpusuon. Here, makita natin, ano pala ang warning sa iyan ni Daniel? Agod nga hindi niya ma-experience kung tani, ang among mga butang for itabo sa iyang kauwi. Una, in verse 27a, ang palidre, in verse 27a, kasama ko dre, wherefore, O king,
Let my counsel be acceptable unto thee, and break up thy sin by righteousness, and thy iniquities by shewing mercy to the poor, if it may be lengthening of thy tranquility. Ang banya ko na in verse 27a, let my counsel be acceptable unto thee. Kaya ibasa ko niya sa may natawag, iligay mo, ibasa ko sa iligay mo, nadambal niya sa Daniel sa iya, ito mahal na rin, sunda ako na hambal sa imo. No, hambal sa na sunda ako ginahambal sa imo. Kaya in order na magpadayon ka sa pagpus mo. Amo na ginahambal ni Daniel sa iya. Pero ano response sa hari? Ano response sa hari? He did not listen. Sa gihapon na nagpamatik sa warning, hindi nakakal ni Daniel sa iya. And then number 2, ang bala break up thy sin by righteousness. Nakuntat ka na sa pagpaksala. At maghimo ka sa tao. In order na magpalayo ng imo ginatawag pagpuswag. Pero ang halat ito ang nagbulan ng yapon. Wala man sa bihapon lang. Nagpamati. Pero kung paano padali, sa pangatlo na binambal ni Daniel, verse 27 say, be merciful to the poor. Ang ino palulubog kayo sa mga imol. Basta hari kayo sa una, anong inuman. Matuman tayo. Ano yung gusto, matuman tayo. Kaya hari ka mo. That's why ang Daniel na mong palulubog sa mga imol. In order na magpadayon ng imo ginatawag kawaswag. Pero hari, wala ang hihapon na obey sa maghatag warning ni Daniel para sa iya. No? Even kung ibutang natin sa atong kabuhi, bilang isa mga anak sa Diyos, ang Diyos natin wala pinagkulang sa paghatag warning sa aton. No? Paghatag warning sa aton. Naghatag siya warning in order ng aton mga tikong naragyan pala. Ang aton mga paginawi pala, hindi kita patulong sila tuwag kalagagan. God give us warning, agi sa iyang pulong, even sa mga tao na ginagamit niya Diyos sa paghatag warning sa aton. Even aton mga parents, no? Even aton mga parents ginalaw na sila sa Diyos sa paghatag warning sa aton. In order na kita ng mga pamatanong, kita ng mga kataan, hindi kita patulong wala sa mga kalaglagan. That's why, kung tagto lang sa akong mabuhi, manaluwas ko, wala ganyan, kulang ganyan ang pagpalangga, ginikanan ko sa akin. No? Events na ginatawag kapigaduon ng pagkabuhi, pero ginikanan ko lang. Di na naigayan, kaming order na malambot, manangimuhan doon sa pinakataw. No? Ang ginalaw sila sa Ginoo sa paghatag warning sa atin. Sila mga ginagamit sa Ginoo sa paghatag warning sa atin. Even na aton mga pastor, no? Sila mga naghahatag library sa aton, warning sa aton, order na itaman, magamit din sa doon sa Ginoo. Gagawin maging, kung makita ni si Kristo sa ating buhay, ang mga kinatawag heart sa isang pastor, even din ang bagugani dito sa seminary, ang bago. Binigyan ko ng experience yung mga weeks na serte, sa isang tao, ng isang isa, makahambal, mga tulong taksa nila, ako po manangan, ito yung mga iwan, ang bago. Kung sa ako lang, kung pasunod-sunod lang, hindi talagang pastor din. No, hindi talagang pastor, pero amo yung design sa Ginoo sa aking buhay. Na-even ako, natingala ako mga Lord, kung amo yung nabutupon para sa akong gamita ako. Nag-even dito sa among lugar, bala nila na ulo akong background. Bala nila ko ng akong background. Pero pasalamat ako na may isang kapastor na ginamit ng Diyos sa pag-remind sa akin, sa pagpatuko sa akin spiritually, in order na magamit ako sa iya bigyan ng buluhaton. Amo na natin mga pastor is sila na una nag-rejoice kung kita na mga tumulo, kita mga kanakan niya is makasiling kita pala narambot na nato na atong ito. Sila na una nagkapalipay, sila na nagkapamamuyo sa inyo spiritually, as well as sila na una nasubuhan ang balan nila ng ikaw pagtulong sa ito. That's why ginagamit din sila sa Diyos sa paghatag warning din sa aton man. Kasi makita natin that Daniel urged King Nebuchadnezzar to turn from his sinful pride kag mag-produce sa ginatawag righteousness in doing what is right and being kind to oppress. Ano na
ano ni Daniel, si King Nebuchadnezzar, muntat ka na sa imong ginatawag na malakot na ginagawa. In order padayon ka sa ginatawag kauswag ka sa imong nga pagbulog in the kingdom of Babylon. That's why, samtang ito ang ito, tama kita ka kadako nga reminders na kung ginatagaan ka warning kasi dito is ang ating program always listen, obey, and repent, and turn back to God before it's too late. Ini warning na ginagawa ni Daniel sa kay King Nebuchadnezzar. Kasi si Daniel hindi man siya natampal, siya lang kundi alin niya sa Ginoo. That's why nakatagan niya ng warning in order hindi niya ma-experience ang mga malawak na matabuhi sa iya na kabuhi. And then number 2, una ba the warning, interpreting the king's second dream, and then number 2, the pride. The king controlled by his egotism. Ang egotism niya yung nag-sinunod sa may sa ginatawag ng pride. Dili natin na makita in verse 29-30. Ang pa niya rin, kasama ko, at the end of the 12 months, to walk in the palace of the kingdom of Babylon. Verse 30, the king spake and said, it is not the great Babylon that I have built for the house of the kingdom, by the might of my power, for the honor of my majesty. Walang taon mo dira, makita mo ang bugal sa iya niya sa kay Kusumon. Okay? Kung masama mo mo in verse 30, makita mo dira ang word na I, kag mind. Wala na nakakabal na ang panidayo, the king spake and said, it is not this great Babylon that I have built for the house of the kingdom, by the might of my power, and for the honor of my majesty. Wala ka na nakita na nag-inimog rin. Kumod nga ang Diyos nag-bulig sa ato. Wala. Hindi ka din-claim niya ang iyan na tawag Babylon. It thought that Babylon is tanang na pasangkads na. Kundi kung natawa na ang source kinatanan, it is permitted by the will of the Most High God. Di-permitted isang Diyos na ang nagkamutan tapo. Even sa atong kabuhiman, tanan na nagtapo sa atong kabuhi, i-permit din na sa Diyos. Kung ginadaan kaya sa itong mga pagtilaw sa itong kabuhi, in-allow din na sa Diyos in order na magsarig ka magtungo ka pa sa iya, at hindi sa inyong own strength, sa inyong own wisdom, kundi kung magsarig ka din sa Ginoo. Kita ko din ang pride kay King Nebuchadnezzar. Dito ito nakita, na sa tapos ang warning ni Daniel sa hari, ang Ginoo wala dahil magpatupag sa niya judgment kay King Nebuchadnezzar. Kundi, naghatag pa siya sa 12 months na bugay to realize and to repent sa iya ginatawag sala. Kung basama mo nila in verse 29, no? And the end of the 12th month, he walked in the palace of the kingdom of Babylon. Ibig sabihin, paghatag ni Daniel sa warning, wala ito tayo kay wala siya nagpamati, wala siya tayo wala siya kinukuman tayo sa Diyos. Kundi pinaghagal pa siya sa 12 months na ma-realize na siya nakasala niya sa ito. Pero natapos ng 12 months, wala ang singhapon, kundi niya nagpabugal pa rin siya tapat sa atubangan sa Ginoo. Ang pride kali and self-conceit are sins that beset great men. They are up to take the glory to themselves, which is due to God only. Which is due to God only. Pagkita na makita in verse 31, while the proud word was in the king's mouth, the powerful word came from God. Ang iya pangmauna, ang iya memory, nadula niya tanan. Ang panya in verse 31, while the word was in the king's mouth, they felt their father always in heaven, saying, O King Nebuchadnezzar, today it is spoken, the kingdom is departed from thee. Na kingdom kabahol ugin sa imo. Nung wala pa matapos ang iyang man, ang iyang memory, ang iyang tanan nga kaalam, ginpuha sa iya. At only ang alam mo, hindi pati ang kingdom, ginpuha gid kay King Nebuchadnezzar. In short, ang warning na ginhatag ni Daniel para sa iya
is naghuman din. Ibig sabihin, na kung ang Diyos maghambal niya, for sure, mag-wanit, mag-atupakit, mag-atuman din. Kaya ba, our God is immutable God. Wala rin nagpapalim, niya kung nauna sa even sa iyang mga promesa. Even sa paghatag man sa ginagawa, warning para sa tagsa. Ang Diyos niya, hindi ikawin niya. Kung hambal sa Diyos, makamayhon, ikaw, makamayhon mo niya. Kung ang Diyos maghatag mo na maghambal sa iyo, tapos sa pagpakasala, kaya makadulog na sa kagadagan sa iyo, umuun na niya sa iyo, matuwodin na niya. Okay? At rin, makita natin ang words na tabok sa iya. Tungod sa iya, ginatawag ko, grabe na bugal. And we know na ang Diyos natin, wala man niyan sinang bugal, na arak sa ari, as well as na arak sa aton. No? Wala naman niyan ang Diyos. Ang bugal ay pwede na ikaw mapatay sa kamakamat. Pwede na ikaw mapatay sa kamakamat. At ang bugal, pwede na ikaw mapatay sa bukihanay. Paano ko na ang hambal? Nadamdaman ninyo ang story dito sa my book of the Gospel, na may isang tao na naghambal siya, wala, kaya pumunta grabe ng kabugana. Hambal niya na sa iya kapalingon, magkalipay ka, kalagpong, magkahon ka, mag-inom ka. Di ba ang naginambal niya sa iya kapalingon? Kaya naghambal ang Diyos sa iya, buang-buang ka, sugod, din, adlaw, buhang mo ang imo. Napatay siya tayo. Grabe ang effect sang bugal sa kabuhig sang tao. Sabi ang tao, naghambal yung tao na, kapit kung dayawan mo, grabe ikaw pa, mambal ka na. Upa, ako ka na dyan. Nakapal mo na sa amin na lang. Hindi ka-speak sa bugal sa ilang kabalikon. No? Hindi nga na ang glory ng tani is para lagi ka sa Lord. Pag wala naging sa iba. Kasi rin natin makita that God resists the proud. Nebuchadnezzar, makasaling kita that Nebuchadnezzar would be more than a man. Na, makasaling kita that Nebuchadnezzar is more than a man. Tungkol sa iya ginatawag royal position, hari siya, kung anong gusto niya na hambalon, nabuman tayo, kung anong gusto niya na susukot, masusukot niya tayo, anong gusto niya makaon niya tayo, hari siya. That's why makasaling kita na more than a man siya. Kasi siyempre, kung sa mga ordinaryong tao, kinahanglan pa magpapalahas, kinahanglan pa ng kita magdugo at paawis para lang ang makasweldo, makakaon. Hindi, kaya Nebuchadnezzar na kung ano gusto, tuman na yun. Pero tungkol sa iya ng bugal, tungkol sa iya bugal sa iya tigpusoon, God justly made him less than a man. Nga, masalitin na less than a man. Kaya tungkol ganitong muna siya sa iya sapat, nagkabuhi siya kaangay sa sapat. In short, humble din siya sa Ginoo. Even sa Lucifer, kung nilalang sa Lucifer, no, sa Satan lang, bansaan siya na morning star. No? Morning star. Pero kung sa iyong lugar, sa iyong pagkakipan, ang kapag sa ila, nalaglag siya. Nalaglag na siya sa Ginoo. Pag din natin makita ang punishment sa hari tungkol sa iyong lugar. Una natin makita din verse 31, kanaglagan. And verse 32, kamulianan. Hindi mo kamulian, nahari ikaw, tapos magkabuti, hindi mo kaangay sa sapat, kaangay mo ito sa nilamon. Kaya yung nahambal din sa istorya. Magkabuti siya sa kaangay sa sapat mo, magkaangay siya sa nilamon na. Kung ano ginakakaon sa mga kasapatan. Kaya pagkatulugan siya. So, hindi mo na kamulianan sa isa ikaw kahari. Yung ginatahod, ikaw sa tanan, ginaspeto, ikaw sa tanan, ginakamudukan, ikaw sa tanan. Kag pumod lang sa bugal sa iyong Pagkusuhan, disiplina ka sa Diyos, pero ikaw ka, kaanay mo siya sa sapat. Amo na nga dakugit ang bahid sa pagpamati, pagtuman, hindi nakakanta na, trust mo ba? Magsari ng tuman na, or magpapalo ang pamati, magtuman, and then, ang ugrahon din dapat is magpunta sa palutan para i-order, kita na anak-anak ng Diyos, makapadayon. No? Nagmabasahan mo nila, his body was drenched with dew, inunugan siya, his hair grew long like an eagle's feather, no?
his nail grew like a bird's claw, naba ang iyang upo, and then he gave no attention to his bodily appearance. Kasi kung may matundong na kung nauna na sa tangay sa sapat, kung may matundong na maligo ka, proper hygiene ka every day, kailangan mag-brush ka, ano da ay order na maging maayo sa paglukan sa iban ng tao. Pero dali, ikikip ko sa tanan niya nakaalam, di kulhak niya sa Ginoo. That's why he gave no attention to his bodily appearance. Wala siya paki sa iya ginagawa proper hygiene. And then number 3, last. Una ko kanina, the warning, interpreting the king's second dream, the pride, the king controlled by his egotism. Number 3, the restoration. In verse 34 to 37, humility is pure to restore. Ginahambal na. Kasama mo din in verse 34 to 37, hambal na din. And at the end of the days, I Nebuchadnezzar, lift up mine eyes unto heaven, and mine understanding returned unto me, and I bless the Most High, and I praise and honor Him that liveth forever, whose dominion is an everlasting dominion, and His kingdom is from generation to generation. Verse 35, and all the inhabitants of the earth are reputed as nothing, and He doeth according to His will in the army of heaven, and among the inhabitants of the earth, and none can stay His hand, or say unto Him, what goest thou? Verse 36, at the same time, my reason returned unto me, and for the glory of my kingdom, my honor and my rightness returned unto me, and my counselors and my Lord sought unto me, and I was established, my kingdom and excellent majesty was added unto me. Now, I, Nebuchadnezzar, praise and extol and honor the King of heaven, all whose words are truth and his way judgment, and those that walk in pride, he is able to be amazed. See? Nakita mo siya in verse 34 to 37, ang restoration ng King Nebuchadnezzar. No? Tungod sa ginagawa pagpaubos niya sa iyang kagalingon. So tapos ng 7 years, higit pang muna siya sa kaakay sa sapat, nagbalik sa tanan, normal sa iya. Ang iya kingdom, nagbalik sa iya. Ang iya sakto na pangunan, ginbalik sa iya. In short, ginbalik niya sa Ginoo tanan sa iya. Kaya ang promesa sa Diyos sa iya, na kung kinalamon siya sa hari na makagadamon siya ng Diyos, sa bugos na kalibutan, maging hari siya. Maging hari siya, diba? No? Amo na hambal ni ang promesa sa Diyos sa iya. Even sa iya dambong, ang tunay pimpin ng tuod dito sa tuta, in order na kung makikilalamon niya ang Diyos na makagadamon, kang magpaubos siya sa iya pagkalingon, ibalik din yan ang nasa iya. Ang iyang panguna, kagadiyan niya na kingdom. In short, ang natabok kay King Nebuchadnezzar, leksyon niya sa Diyos para sa iya. No? Leksyon siya sa Diyos para sa iya. Ipahamol din siya sa Ginoo, nagitagaan din siya sa leksyon. Amo nila niya na umakasala sa Diyos, hindi wala tolerate sa Diyos ang salat na kundi may nakakabon din na konsekwensya. No? May nakakabon din na konsekwensya. Kaya ang dapat uramon din sa isang anak sa Diyos kung nakasala siya sa Ginoo, panubalik siya, paubos niya kung galingon, akuon siya isa ang makasasala. And even, nag-ahambal din ang 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. No? Amo nang ang atong Diyos maghatag din sa inyo magbulay mo ng mga butang sa ato in order nga nang magbulay ng mga experience na nakatong sa atong tubig, makalearn kita kung sa ating sa Ginoo. Kaya hindi ko sarit sa atong puso. Hindi na mag-ubos din. Kilala akong din sa iyagin ng puso. As soon as kita, anak sa Diyos, kinahatagan ng leksyon, na kung ano
ano man madanatan naton kung kita magpabugal sa atubangan kini sa ato sang Ginoo. No? Diri makita naton ang rason nga ang nga na-restore ang hari. Makita naton diri in verse 34, una diri makita naton he acknowledged that Most High live forever. In-acknowledge niya ang Diyos na nagkakabuhi niya sa bugos ng kalibutan. Kag nag-speak ina sa ginatawag presensya sa Ginoo. Ang ba na diri? At the end of the days, I, Nebuchadnezzar, lifted my eyes unto heaven, and mine understanding returned unto me. And I bless the Most High, and I praise and honor Him that liveth forever. Makita niyo kung sa verse 13, makita natin dito nga puro ay lang, kag wala tinawag ang Ginoo. Doon din makita natin in verse 34, kumalata, ako si Nebuchadnezzar, nagtangla sa langit, akong panguna-una, balik sa akon, ang banadiri, and I bless the Most High. Kag ang banadiri, I praise and honor Him that liveth forever. No? See? That's why nga balik sa iya ng tanan, kaya in-acknowledge niya that the Most High live forever. Nag-speak it, sige tawag presensya sa Ginoo. And then number 2, in verse 35 to 36, he acknowledged God's sovereign authority. No? Sovereign authority. Ang bali diri in verse 35, all the inhabitants of the earth are reputed as nothing, and He doeth according to His will in the army of heaven and among the inhabitants of earth, and none can stay His hand or say unto Him, what goest thou? At the same time, my reason turned unto me, and for the glory of my kingdom, mine honor and my brightness returned unto me, and my counselor and the Lord sought unto me, and I established in my kingdom, and excellent majesty was added unto me. In-acknowledge niya ang ginatawag God sovereign authority. No? Yung sa aton, hindi pa lang may authority sa aton, atong kabuhi, walang naman ini, sinong tagiya sa aton, walang mga kabuhi, among gigaang ang Ginoo. Nag-speak sa ginatawag power of God. And then number 3, he acknowledged God's right rule. In verse 57, ang banit rin, namin in verse 57, ang banya, now I, Nebuchadnezzar, praise and extol and honor the King of heavens. Kag sino man ang King of heaven, amon ang Ginoo, all whose works are truth and His way judgment. And those that walk in pride, He is able to be abased. Kita mo din na gina-acknowledge niya ang God's right rule. Nag-speak sa iya sala against niya sa Ginoo. At mismo, nangyayari ko lang din kay King Nebuchadnezzar, at mismo ang hari nakapungkot, hindi mo sa Diyos mataro kag wala sa sulati. Manggaranan ka man, imon ka man, wapo ka man, wapa ka man, puti ka man, tag ka man. Wala kang ganyan na sulati ang gusto siya mag-bong. Tanan kita, pantay-pantay sa tubangan sa Ginoo. Pantay-pantay kita sa tubangan sa Ginoo. God give us trial, suffering, problems, temptation, in order na kita magdamog na magsarit ko sa iya na hindi kita sa aton kaugalingon. Tungod sa mga accomplishment sa hari, nagtubo ang iya bugal sa iya kaugalingon. Kaway pa nga kita ang anak sa Diyos, kung arak, ginapamugana kita sa Ginoo, kaway pa nga stay humble kita sa tubangan niya sa Ginoo. Ang conclusion sa aking pagkuhan sa salilig na agad, ang balarin, pride may be one of the most dangerous temptation you will face. Don't let your accomplishment cause you to forget God. Kabay pa kung di ka maayo pa sa Ginoo, kung anong accomplishment mo sa iyong pagkuhan, kabay pa nga hindi ina ang person na magkalipat ikaw sa Ginoo. Kaya behind sila, even sa ato, ang source ng ating tanan-tanan na pagpapaayon sa ating pagbuhay, ang mugin natin, ang Ginoo. Kabay pa nga, kita ang mga kaanakan sa Diyos, makita
gid sa aton ang bugay. Bugay ang nakita sa aton, hindi ang bugay sa aton. Kaugalingon. Even ang pulong sino naghambal in James chapter 4 verse 10, abala inhigayon magpaubos ka mo sa Ginoo kay iya ka mo paguna. Nagpaubos kita ang Ginoo magalingkod sa aton. Kung kapahugal kita ang Ginoo man magpahabol sa aton. Kung pa pulong sino na kung maayo din kasi tayo sa aton. Let us pray. Padaganhagan, nagadayaw nito salamat kini Padre sa inyo. Thank you sa life of Ethan Pansar. Naghatag dako na pahanundong sa amon. Kabay po Diyos na kung anuman accomplishment namon sa grahang adlaw, anuman patriga, arang mo may patriga sa uktok sa pagpamaayo, arang mo uktok sa kabuganaan, kabay po Diyos na kami magkapabilin magpaubos sa inyo. Yung malaking patriga sa amon, imo man itanan, kaalam, ang puso, ang kabubig, imo dinitanan patriga, wala kami sa pabugal sa inyo. Kabay po sa amon na pagkabuhi, hasta sa urihin mo na pagkinhawa sa saling kalibutan, ikaw ang among dayamon kaganyaon, kay ikaw ang Diyos na tapos patunggan, tapos ludahan, tapos bigyan kalagalan. Thank you kids sa kabuhi, natatali para sa among kalibutan. Salamat kids sa mga realization, naging pa lambot sa amon.